Hello, good morning to each and everyone. This is Yvonne Lynn Villamor, and for today, we will be talking about the goal o ang tunguhin ng Araling Panlipunan K-12 curriculum presenting the conceptual framework. So the goal or ang tunguhin ng curriculum is found on the topmost part of the conceptual framework. So it states that the main goal of the curriculum ay makahubog ng mamamayang mapanuri, mapagnilay, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makabansa, at makatao na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan, sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. So, Araling Panlipunan is considered a crucial pillar of the curriculum because its primary objective is to cultivate learners to become critical, reflective, productive, and responsible members of the society with a strong civic competence deeply rooted in a profound understanding of cultural identity and love for the country, while also possessing a global perspective and values related to social issues. So, in short, the main goal is to create or to develop learners that are responsible citizens. In Araling Panlipunan Conceptual Framework, we will be focusing first on the general perspective of the education. Una is constructivism or constructivismo in Tagalog, magkatuwang na pagkatuto, pagkatutong pangkaranasan at pangkonsepto, or we also call it three learning domain. In the K to 12 conceptual framework, it is constructivism because there is an act of constructing a knowledge from something that you already know, you still learning it and making it as a whole while constructing your knowledge. So in this part, we believe that learners have their own ideas aside from the learnings they get from their teachers. And in the past, we have this called one-way learning kung saan o ibig sabihin nagtuturo yung mga guro at nakikinig ang mga bata. So the teachers must build the prior knowledge of the learners. Sa pangalawang pundasyon ay magkatuwang na pagkatuto. Ibig sabihin, may katulong sa pagtuturo o kaya may karamay sa pagtuturo or para sa mga kaalaman ng mga bata o mga estudyante. Ibig sabihin, hindi lang ang guro, hindi lang iisang tao ang nagbibigay o nagbabahagi ng isang learnings o kaya mga knowledge ng isang estudyante. Kumbaga, kasali na rin ang mismong estudyante at mga magulang ng isang bata o kaya maging ang komunidad na kanyang sinasakupan. Because what learners can learn at school, it should be learned also at the house and even in her or his community. Last domain is pagkatutong pangkaranasan at pangkonsepto. So, in this part, we do believe that experiences or our experiences are have learning. So, through our experiences, we can learn. So, we are not only focusing on the books o kaya sa mga diskusyon ng isang guro, kumbaga natututo din ang isang estudyante batay sa kanyang mga naging karanasan sa buhay o kaya sa mga pangyayari sa kanyang buhay. And also teachers, they teach based on their evaluated experiences. So, on that aspect, nagkakaroon ng tematiko, chronological, paksain, at conceptual. So, dahil sa pagtuturo, dapat sistematiko ang pagtuturo dahil hindi naman dapat nagsisimula sa mahirap. Nagsisimula ang mga gurong magturo doon sa basic or kaya madali bago sila tumungo sa mahihirap o kaya mga difficult na mga aralin or lessons. Dito naman tayo sa pasiyasat. So, pagsiyasat is research. It is our ways on how we get that certain ideas or learnings.
And for integration, interdisciplinary at multidisciplinary, this three is different in words pero iisa lang ang ibig sabihin o iisa lang ang patutunguhan. So, sinasabi dito, integrasyon ang araling panlipunan dahil ang subject na ito ay pwede natin ma-integrate sa ibang subjects, gaya na lang ng Filipino, science, o kaya'y maging history. So, and interdisciplinaryo sa pagturo ng araling panlipunan. Hindi lamang isang social science ang ginamit, ngunit marami. At sa multidisciplinaryo, we're not only focusing on the same social science, but focusing on multi-aspect in learning. At ngayon, tungo tayo sa mga aspeto na i-integrate o bibigyang diin sa pagtuturo ng araling panlipunan. Una na riyan ay tao, lipunan at kapaligiran. Because in teaching and learning, we analyze the behavior of the people around us or even the environment. Sunod ay ang panahon, pagbabago at pagpapatuloy. Ang panahon dito, it means the time, not the weather. The time o kaya'y ang what happened before and what happening now. So, there also we have our culture, our identity, at pagkabansa. So, nasa tema rin ang mga karapatan at pananagutan dahil bilang mamamayan, meron tayo niyan. Meron tayong karapatan sa ating buhay, meron tayong karapatan sa ating mga pamumuhay, pang-araw-araw, sa ating mga maging sa ating mga kinakain, maging sa ating mga sinusuot, meron tayong karapatan. Lalong-lalo na sa ating mga pagtuturo o kaya sa ating maging mga kaalaman. Kabilang din ang kapangyarihan, otoridad at pamamahala. So, pinag-aaralan natin kung sino yung mga taong may kapangyarihan, kung sino yung mga taong may otoridad, o kung sino yung mga taong karapat-dapat na manungkulan o kaya'y mamamahala sa ating komunidad o kaya'y mamamahala sa ating mga tao. Dahil in learning them or learning those authority, they are parts of our lives. Kasali rin o pinag-aaralan din ang produksyon, distribution at pagkonsumo. Pinag-aaralan yan dahil na din dahil ito ay konektado sa agrikultura o ekonomiya ng ating bansa. At bilang isang individual, tayo ay namumuhay at nabubuhay dahil sa pagkain o kaya mga produkto na inilabas ng ating bansa o kaya pinapasok ng ating bansa o kaya pinoproduce. At sa uli ay ang ugnayang pangrehiyon at pangmundo. This following are we need to include with these subjects. And So now let us move on to the pillars of learning, which are makaalam and makagawa. So first, let us tackle makaalam, or also known as learning to know. So learning to know focuses on acquiring knowledge and critical thinking skills among learners. So this allows individuals to understand the world around them. So in learning to know or makaalam, the aim is to develop students or learners with cognitive abilities or thinking skills such as analysis, synthesis, and evaluation. Like, for example, a student is learning how to read and write, which is for literacy, or learning math, which is for numeracy, or simply gaining insights on history. Meanwhile, in Makagawa, it is also called psychomotor or the learning to do. So it aims to develop practical skills and competencies needed to apply that knowledge they have gained into real life situations or real life events. So this essentially bridges the gap between theoretical understanding into practical actions. So for example, in learning to do is when the students are conducting experiments to test hypotheses or simply to create a model to demonstrate a concept,
or also working together in a group to complete a task. So more like learning to do is learning by doing. So both pillars of learning that I have mentioned, which are makaalam and makagawa, are considered essential for a well-rounded education that equips individuals to navigate complex situations and contribute effectively to the society. With those aspects that we discussed earlier, we could able to have this whole. So, maging ganap, makapamuhay. So, maging ganap dahil sa pamamagitan ng ating pag-aaral o pagsusuri doon sa mga bagay na binibigyan nating pansin, tayo ay nagiging ganap na isang mag-aaral, isang guro, o isang individual sa ating komunidad o sa ating paligid. Layo natin na magkaroon ng kaalaman. No? Namumuhay tayo sa ating mga kultura, may namamahala, may kumikilos at may sumusunod. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tungkol sa saklaw o daloy. Saklaw o daloy ng kurikulum, ito ay mga paksa na pag-aaralan simula kindergarten hanggang grade 12, kung saan makikita natin ang tinatawag na spiral progression, na mas pinalalim ang kaalaman ng bata hanggang sila ay tumaas ng grade level. Kinakailangan natin itong maunawaan upang mahubog ang isang mamamayang na may pananagutan, may pagmamahal sa bansa, pagmamalasakit sa kapaligiran, sa kapwa, at naisa sa puso ang pagka-Pilipino. Simulan natin sa kindergarten. Dito itinuturo ang pagkilala sa sarili at pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang pundasyon sa paglinang ng kamalayan sa kapaligirang sosyal, at dito itinuturo ang sosyalisasyon at paano makisalamuha o to socialize with their classmate. That is, ako at ang aking kapwa sa kindergarten. Sa unang paitang naman, ako ang aking pamilya at paaralan. Dito itinuturo kung ano ka bilang isang individual, bilang bahagi ng pamilya at paaralan. Dito rin pumapasok ang tanong na, ano ba talaga ako? Pangalawang baitang, ang aking komunidad noon at ngayon. Dito itinuturo ang pag-unawa sa kasalukuyan at nakaraan ng kinabibilangang komunidad gamit ang konsepto ng pagpatuloy at pagbabago ng interaksyon, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, mga simpleng konseptong geographical tulad ng lokasyon at pinagkukunang yaman, at konsepto ng saksi ng kasaysayan tulad ng tradisyong oral at malabing kasanayan sa pagtuturo ng araling panlipunan. Dito gagawa ng halimbawa na nakabase sa inyong paligid o sa inyong lokal. Ikatlong baitang, ang lalawigan sa aking rehiyon. Dito itinuturo rin ang pag-unawa sa pinagmulan at pag-unlad ng sariling lalawigan at rehiyon kasama ang aspektong pampolitika, lipunan at pangkabuhayan gamit ang malalalim na konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago ng interaksyong tao at kapaligirang pisikal at sosyal. So in other words, you should know the history of your place. Or how will you teach the history of the Philippines if you do not know the history of your region? Ikaapat na baitang, ang bansang Pilipinas. This is where you learn the values of the nation as well as the contribution of every region in shaping the Filipino culture. Ikalimang baitang, pagbuo ng Pilipinas bilang nasyon. Dito itinuturo ang pagbuo ng kapuluan ng Pilipinas at ang mga sinaunang lipunan hanggang sa simula ng ika-20 siglo gamit ang konseptong katulad ng kahalagahang pangkaysaysayan or historical significance, pagbabago at pagpapatuloy. Okay? Now, we will continue to tackle the saklaw at daloy sa Araling Panlipunan Conceptual Framework.
So take note that everyone, that this number in the spiral, the number that you can see in the spiral, are indicator of grade level. So now we will move to grade 6, which is the focus or the daloy ng paksa is mga hamon at tugon sa pagkabansa. So in this saklaw at daloy, it will focus on ang Pilipinas sa harap ng mga hamon at tugon ng ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan tungo sa pagbuo ng tiyak na pagkakilanlang Pilipino at matatag na pagkabansa or strong nationhood. So this means that ang talakayang ito ay nagpapalalim ng kaalaman at pag-unawa sa mga mag-aaral sa usaping may kaugnayan sa pagiging mamayan ng Pilipinas. Nagpapalaganap sa kultura at kasaysayan ng ating bansa at maging sa pag-unlad ng bansa at papel ng bawat isa. So, that is mga hamon at tugon sa pagkabansa. Now, we will move to the grade 7, which focus on Araling Asiano. So, in this, it focus on pag-unawa at pagpapahalaga sa kamalayan sa heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan at ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon tungo sa pagbuo ng pagkakilanlang Asiano at magkakatuwang na pag-unlad at pagharap sa mga hamon ng Asya. So in this, ito ay nagbibigay ng malawak na sakloy at daloy ng pag-aaral sa mga kultura, kasaysayan at maging geographical na lokasyon ng mga bansa sa Asya. So that is Araling Asiano. Now we will move to Araling Pandaigdig. So this focus on, or the grade 8 students will be teach about pag-unawa at pagpapahalaga sa sama-samang pagkilos at pagtugon sa mga pandaigdigang hamon sa sangkatauhan sa kabila ng malawak na pagkakaiba ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan at ekonomiya tungo sa pagkakaroon ng mapayapa, maunlad at matatag na kinabukasan. So ito ay naglalayon na magbigay ng malawak na kaalaman sa mga mag-aral tungkol sa mga pangyayari, kaisipan at kultura sa iba't ibang bahagi ng mundo. So that is the grade 8, the Araling Pandaigdig. Now we will move to the grade 9, the economics. So here in economics, it will focus on pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at napapanahong issue sa economics gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang panlipunan tungo sa paghubog ng mamayang mapanuri, mapagnilay, mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan at makataong mamayan ng bansa at daigdig. So dito, ito ay nakatutok sa mga pangunahing konsepto at prinsipyo ng economics. So in this grade, some of the topics or the teacher will teach about batas ng supply at demand, like that. So that is the grade 9, which is focused on economics. So we'll move now to the grade 10, which focus on mga kontemporaryong issue. So in this, ito ay pag-unawa at pagpapahalaga sa mga kontemporaryong issue at hamong pang-ekonomiya, pangkalikasan, pampolitika, karapatang pantao, pang-edukasyon at pananagutang sibiko at pagkakamamayan sa kinakaharap ng mga bansa sa kasalukuyang panahon gamit ang kasanayang pagsisiyasat, pagsuri ng datos at iba't ibang sanggunian, pagsasaliksik, mapanuring pag-iisip, mabisang komunikasyon at matalinong pagpapasya. So, ang layunin nito ay magbigay ng mga mag-aral ng pagsasanay at sa pagsusuri at pagpapahalaga sa kasalukuyang isyu ng lipunan, politika, kultura, ekonomiya at iba pa. So now, let's talk about the kasanayan sa Araling Panlipunan Conceptual
framework. So the kasanayan is located in here in the spiral. This yellow one. So there are 6 kasanayan. So ang mga kasanayan ay ang mga dapat malinang ng mga mag-aaral. Take note of it, dapat malinang. So the first one is ang pagkamalikhain. So ang pagkamalikhain sa kasanayan ng K-12 curriculum sa Araling Panlipunan ay ang paggamit ng mga creative at engaging na paraan upang ituro ang mga konsepto at kasanayan sa mga mag-aaral. Ito ay naglalayong palawakin ang kanilang pag-unawa sa lipunan at kultura sa pamamagitan ng iba't ibang activities at projects. So that is the first kasanayan, di pagkamalikhain. Now let's move to the second one. The kasanayan is mapanuring pag-iisip. Ang mapanuring pag-iisip sa Araling Panlipunan K-12 curriculum ay ang kakayahan ng mga mag-aaral na magtanong, mag-analisa at magdesisyon batay sa kanilang natutunan. Ito ay naglalayong magamit nila ang kanilang critical thinking upang masuri at suriin ang mga konsepto at impormasyon na kanilang natutunan. So that is the second one. Mapanuring pag-iisip. Matalinong pagpapasya. Sa Araling Panlipunan K-12 curriculum, ang matalinong pagpapasya ay ang tungkol sa kakayahan ng mga mag-aaral na magpasya ng may tamang kaalaman at pag-unawa sa mga isyu sa lipunan. Ito ay naglalayong turuan ang mga mag-aaral na mag-isip ng maayos at gumawa ng mga desisyon na may positibong epekto sa kanilang sarili at sa kanilang komunidad. And the third kasanayan is pakikipagpangkat at pakikipagkapwa or group and interpersonal skills. So, ang pagkikipagkapwa ay ang kakayahang makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga tao sa loob ng isang grupo. At ang pagkikipagkapwa naman ay ang kakayahang makipag-ugnayan at makipag-unawa sa tao mula sa iba't ibang kultura at pananaw. So sa K-12 curriculum ng Araling Panlipunan, itong dalawa ay naglalayong mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral na makipag-ugnayan ng epektibo sa iba. The next one, the fourth one is pagsasaliksik at pagsisiyasat. Sa Araling Panlipunan na curriculum, ito ay tungkol sa mga pagtuturo ng mga kasanayang pangpanaliksik at pagsusuri. Ito ay naglalayong magbigay ng mga mag-aral ng kakayahan na suriin at pag-aralan ang iba't ibang aspeto ng lipunan, kasaysayan at kultura para mas mapalalim ang pag-ugnawa at pagpapaunlad ng kanilang critical thinking. So that is pagsasaliksik at pagsisiyasat na kasanayan. Ang next to it is the kasanayang pangkasaysayan, the fifth one. Sa Araling Panlipunan ng K-12 curriculum, ito ay ang tumutukoy sa kakayahan ng mga mag-aral na maunawaan at suriin ang mga pangyayari sa kasaysayan ng isang bansa o ng mundo sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsusuri ng mga datos at kaganapan. Ito ay naglalayong palawakin ang kanilang kaalaman at pag-unawa sa kasaysayan at kung paano ito nakakaapekto sa kasalukuyang lipunan. So, that is the kasanayang pangkasaysayan. So, the last one is ang pakikipagtalastasan at pandaigdigang pananaw. So, in the K-12 curriculum, sa Araling Panlipunan,
ito ay tumutukoy sa pagpapalitan ng mga ideya, opinyon at impormasyon sa pamamagitan ng komunikasyon at iba pa. So, let's tackle it one by one. So, sa konsepto ng K-12 curriculum, sa araling panlipunan, ang pagkikipagtalastasan ay ang naglalayong palawakin ang kaalaman ng mag-aaral sa pamamagitan ng diskusyon, debates, at other activities na magpapalakas ng kanilang kasanayan sa pag-iisip at pagkikipag-ugnayan. While ang pandaigdigang pananaw naman ay tumutukoy sa pag-unawa at pagtingin sa mga isyu, kaganapan at kultura sa isang pandaigdigang perspektibo. So, in the K-12 curriculum sa araling panlipunan, ang pandaigdigang pananaw ay naglalayong magbigay ng mga mag-aral ng malawakang pag-unawa sa mga pangyayari at konteksto sa iba't ibang bahagi ng mundo at nagpapalawak rin ng kanilang kaalaman at pag-unawa sa globalisasyon at interkulturalismo. So, that is all the kasanayan. So, sa mga kasanayang I mentioned, ay dapat itong malinang. So, like what I said earlier, ito ay dapat malinang ng bawat mag-aaral mula sa unang baitang hanggang sa ikasampung baitang. Ang mga ito upang makamit nila o mas ma-develop nila ang bawat kakayahan sa bawat yugto ng kanilang pag-aaral. And lastly, let us talk about the monitoring and evaluation in the conceptual framework of the K-12 curriculum of Araling Panlipunan. So, the monitoring and evaluation in the Araling Panlipunan K-12 curriculum is the process of collecting data or information to track the progress of the student's development in critical, social awareness, civic competence, and analytical skills. So, in monitoring and evaluation, this allows the teachers or the educators to assess the effectiveness of the teaching strategies and make necessary adjustments to ensure that the curriculum effectively achieves its goals into cultivating learners which are critical thinkers, reflective, productive, and responsible members of the society with a strong civic competence. So, in short, the monitoring and evaluating in the Araling Panlipunan K-12 curriculum serves as a vital tool for ensuring that the students are developing effectively the necessary skills and knowledge to become informed and active citizens in the community.